Kaya gagalawin nyo si Tatay Digong? Di ba? Makikita nyo talaga. Di ba? Makikita nyo talaga kung papaano magkakagulo talaga sa Pilipinas pag dinampot nyo at pinakulong nyo si Tatay Digong. Tandaan nyo, si Cory nga, na wala namang ginawa sa bansa, na hindi naman naramdaman, ano bang ginawa niyang extraordinary sa bansa? Natipon niya nga ang milyon-milyong mga tao, di ba? Nauto niya nga ang mga milyon-milyon na tao. How much more si Tatay Digong na real result, di ba? And real, no? Totoo. So what is up mga kanoises? So ngayong araw ay re-react natin itong video mula kay Pinas News Insider. Actually, parang nakakaano siya, nakaka-alarma siya na panoorin yung thumbnail at title ng video ito kasi nga sangkot si PRRD dito or ex-President Rodrigo Roa Duterte. So ang video ito ay mayroong title na kakapasok lang Malacanang o Malarma. So pati Malacanang, di ba? PBBM, BP Sara, FRRD Task Force umaksyon, pinasok ICC, Trillanes iyak. So yun, related nga ito sa ICC issues na yun nga nakatakdang paghuli kay ex-president Rodrigo Duterte dahil sa pinagagagawa niya doon nung termino niya pa. At yun, dahil curious nga din ako dito ay samahan niyo kung panoorin ang video ito. So bago natin ito simulan ay subscribe nyo yan, Pinas News Insider, supportahan nyo yan. Tapos yun, kung trip nyo lang naman ang mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, ay huwag nyo na rin kalimutang i-subscribe yung YouTube channel natin, Noisy Spectator. Nanonood tayo ng mga video dito about sa politics at sa showbiz or anything viral in the Philippines. So yun lang naman, di na natin ito patatagalin pa, simulan na natin. Again, kakapasok lang Malacanang o Malarma, PBBM, BP Sara, FRRD Task Force umaksyon, pinasok ICC, Trillanes iyak. Start. Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang nasa likod ng pagpaparesto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinangalanan na ng dating opisyal ng palasyo. Okay, so dito nga maririnig natin yung sino yung nasa ulo or yung nag-push talaga na ipadampot si Rodrigo Duterte sa ICC, men. So, yun, curious din ako dito, men. Pilipinas siguradong magkakagulo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell subscribe para nyo yan, Pinas sa lahat News pa Insider ng bagong video na i-upload namin. At ito subscribe, na mga kababayan, umugong ang isang balita di umano'y napipintong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sino nga ba ang nasa likod ng pagpapa-aresto sa dating Pangulo? Base sa naging pahayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na malapit na di umanong lumabas ang warrant of arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ayan, hinto lang muna natin dito. Kayo, sa tingin nyo guys, agree ba kayo na iwawaran si President Rodrigo Duterte ng ICC? Comment down below. Yun pa sa dating Presidential Spokesperson Harry Roque, mayroon aniya siyang tatlong source na mapagkakatiwalaan na pinanggalingan nito sa kanyang nakuhang impormasyon. Bagamat hindi niya pinangalanan kung sino-sino ang mga ito. Ngunit ang isa nga dito ay nagtatrabaho di umano mismo sa loob ng gobyerno. Napag-alaman nga ni Attorney Harry Roque na malapit nang ilabas ang warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagaman hindi pa malinaw kung ito ay galing sa International Criminal Court or ICC o sa Korte ng Pilipinas. Ngunit yun lang din yun. Kapag galing dito sa Pilipinas, halatado na yung mga galit dati kay FRRD yung nagpasimuno nito, guys, di ba? Sino nga ba ang tumutulak nito? Pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Attorney Harry Roque, hindi dapat baliwalain ang sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tapos na ang investigasyon ng ICC dahil si Trillanes di umano ay isa sa mga complainant na tumutulak sa ICC at sinabi pa nito na lalabas na ang warrant of arrest. Sabi na So ayun, suspected nila na si Trillanes nga yung nagtulak dito or yung nag-aano talaga ba na sige na gagawa tayo ng daan para makapasok yung ICC dito. So alams na yan guys, matik na yan. Dagpa ni Attorney Harry Roque, ayon sa kanyang nakuhang impormasyon, hindi di umano kasama si Vice President Sara Duterte sa warrant of arrest na inihain. At isa sa nakikitang posible di umanong ikaso sa dating Pangulo ay ang sedisyon dahil sa pahayag nitong kakalas o hihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. At kung sakaling magkakaroon talaga ng warrant of arrest ang dating... Actually sa tingin ko, nung sinabi ni Duterte na ihiwalay niya yung Mindanao, parang joke lang yun. Para sa akin lang naman, kayo sa tingin nyo, joke lang din ba yun o seryosan talaga yun, like 101% seryoso? Comment nga kayo sa baba. Kasi sobrang malabo naman talaga 'di bang mangyari. Liban na lang siguro kung may gagawin na rebellion or ewan ko kung paano mangyayari pero parang nagjo-joke lang naman eh. Kayo sa tingin niyo ba? Nagjo-joke o talagang totohanin or may kunyari may plano na nakaamba? Comment down below guys.
Pangulo. Sigurado aniyang magkakagulo ang Pilipinas dahil Tama sa nga posibilidad pa lamang na aarestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay Sobrang nagkakagulo na. At ang naging pahayag na ito ni Attorney Harry Roque ay pinabura ng taong bayan. Ayon pa sa kanila, malaking gulo yan. Wala silang inaresto sa korupsyon pero ipapaaresto nila ang nagsisiwalat sa korupsyon. Tama nga Totoo naman. lang, May point yun kaso hindi pinakita yung pangalan. Malaking gulo yan. Wala sila inaresto na korupsyon pero ipinaaresto nila ang nagsisiwalat sa korupsyon. Tama yun. Sobrang laking impact nun kasi alam naman natin kung ano yung mga pinagagagawa ni FPRRD dati, di ba? Sa totoo lang, kapag nakulong si PRRD, tingin ko baka magagulo ang Pilipinas. Real talk. Napaka-sensitive ng ating gobyerno ngayon, samantalang nung panahon PRRD kung ano-ano sinasabi sa kanya. Tama nga naman. pag nakulong si PRRD, tingin ko baka magkagulo ang Pilipinas. Real talk, napaka-sensitive ng ating gobyerno ngayon. Samantalang nung panahon ni PRRD, kung ano-ano ang sinasabi sa kanya. Sabi, only in the Philippines, the president who tried to discipline people and remove the in the Philippines, the president who tried to discipline people and remove drugs and corruption in the government, the one who defended the innocent people, now the criminals and corrupt official join forces to put him to jail. So Tama nga naman. kung sino pa yung Kasi sobrang ano talaga. Actually, yung ginawa nga ni PRRD sa termino niya, guys, napakalaking risk yun, guys. Like, legit na yung sarili niya yung risk doon. Like, alam niya na yan simula pa nung umpisa na may ganyan talagang mangyayari if ever na matatapos na yung termino niya. Kasi, yun nga, may nilabag nga na mga laws si President Duterte pero yung mga laws nga na nilabag niya ay parang sobrang laki ding impact dito sa Pilipinas, 'di ba? Like, yun nga, pinag-uubos niya yung mga addict or pinatino niya yung mga whatsoever. Pero again, meron nga tayong batas. Tapos yun, dito na magsisimula yung conflict between sa PRRD supporters at saka sa kabila naman kasi parehas naman silang may mga opinion dito, 'di ba? So, yun, sobrang gulo din talaga, I mean, like legit sobrang gulo talaga ng usaping ito or debatable siya or I don't know if parang gano'n lang talaga. Tuloy. taong may ginawa at nagawa, yun pa yung mali. May sariling batas tayo sa Pinas. Bakit ICC nakikialam? Kung magkataon yan, magkakaroon talaga ng people power. Kasi marami kaming supporter ni Tatay Digong. Grabe ang Pinas. Kung sino yung presidenteng nagmalasakit sa bayan, siya pang makukulong. Lord protect our former President Duterte. Grabe, no? Unquote. If nangyayari na yan ngayon, sigurado ako, gulo yan. Tama nga. And do you think mananahimik at hindi kikibo no ang mga diehard supporters no ng ating former President Rodrigo Duterte? I don't think so. Isa nga din yan sa ano ko like parang nakikita ko ba na grabe sobrang gulo nito men kung sakali mang magkakaanuhan, 'di ba? So ayun, sana nga walang gulong mangyari kasi kawawa yung mga maiipit dito. Like legit talaga. Lalo na no, 'di ba yung mga kababayan nating naramdaman talaga no ang tunay na pagbabago at ang tunay na malasakit no galing sa ating former president. Sa totoo lang mga lord, sinakripisyo niya no ang kanyang kaluluwa, 'di ba? Para sa kapakanan, seguridad at magandang future natin no at mga bagong generations no ng Tama mga nga anak naman. niyo. Kahit na sabihin yung mamamatay tao, ang daming pinatay, pero hindi naman mga inosente ang kanyang kinakalaban, di ba? So ayun, yang usapin din yan ay sobrang ano din yan, pinagbabardagulan din talaga yan ng magkabilang panig ano. About nga doon sa drugs, about nga doon sa giyera kontra droga ni PRRD. Sobrang ano talaga yan, bardagulan talaga yung time na yan. Tapos ngayon nga na wala na sa pwesto si ex-PRRD ay yun, doon na siya dinumog ng kalaban or whatsoever ng kalaban niya. And sino ba ang pinoprotektahan ni Tatay Digong? Bakit? Di ba he goes beyond. Kahit pangalan niya ang nakataya, kahit kaluluwa niya ang nakataya, pero para saan ba yun? Para sa atin yun. Di ba? Kaysa naman malulong sa droga ang ating bansa, kaysa dumami ang mga halang ambitupa, kaysa dumami ang mga inosenteng maaagrabyado dahil sa mga masasamang loob, dahil sa mga addict, di ba? Dahil sa mga lulong sa droga. At si Tatay Digong lang, no, ang may strong command, no, at ramdam talaga natin yung pagmamahal, malasakit dati. Sus, dati. Grabe, no? Actually, nung bumaba si ex-PRRD sa pwesto, tumatayo yung balahibo ko, man. Like, parang, alam nyo yung feeling na, okay, wala na siya. Or yung, especially nung makikita natin siya na tumanda na siya or uugod-ugod na siya sa paglakad. Like, masasabi mo ba na, grabe din tong presidenteng tumin. Like, binulabog talaga yung
Pilipinas. Ay, hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo, men. Like, kita nyo naman kung paano ibalita si PRRD sa international media noon, di ba? Sobrang ano, men. Maglakad ka gabi, madaling araw, you're so safe. Kahit mag-chat-chat ka, text-text ka sa kalsada, sa panahon ni Tatay Digong, you're safe. Sa airport, tanggal ang tanimbala. Grabe. Di ba? Kahit saan ka pumunta, takot ang mga abusado, lalo na yung mga abusadong empleyado ng gobyerno. Tama. Kaya gagalawin nyo si Tatay Digong? Di ba? Makikita nyo talaga. Di ba? Makikita nyo talaga kung papaano magkakagulo talaga sa Pilipinas pag dinampot nyo at pinakulong nyo si Tatay Digong. Tandaan nyo, si Cory nga, na wala namang ginawa sa bansa, na hindi naman naramdaman, ano bang ginawa niyang extraordinary sa bansa? Natipon niya nga ang milyon-milyong mga tao, di ba? Nauto niya nga ang mga milyon-milyon na tao. How much more si Tatay Digong na real result, di ba? And real, no? Totoo ang nararamdaman natin na malasakit niya at proteksyon niya sa ating lahat. Grabe din yun, no? Yung protection din talaga. Natawa ako doon sa kinumpara niya si Cory at saka si Tatay Digong. Kasi nga, tama nga naman yung sinabi niya, di ba, na yung time nga ni Cory na parang, yun, wala nga lang ginagawa, pero marami ang tao na nakiparticipate na gawin yung EDSA, di ba? Tapos ngayon pa daw na si Tatay Digong na marami siyang nagawa, marami siyang, or nilinis niya talaga yung Pilipinas, though hindi naman totally malinis. Like, nagkaroon din talaga ng impact ba yung pag-upo niya sa pwesto. So yun lang, sana nga walang gulumin. Kasi ang pangit nun, napakainit ng diskusyon ng posibleng pag-aresto kay Presidente PRRD yun, dahil sa Harry ICC. Roque. At ngayong gabi, nais kong i-discuss sa inyo ano ba yung pagkakaiba ng preliminary investigation sa ICC at ano yung pagkakaiba sa proseso ng pag-aresto sa ICC. Ito nga ay kung tutuluyan lang arestuhin ng ating Pangulo, dating Pangulo. Well, unang-una po, no, ang preliminary investigation po sa Pilipinas is a statutory right. Ibig sabihin, may karapatan ang akusado na sumapi sa preliminary investigation. In fact, sa rules ng DOJ, kinakailangan mabigyan siya ng lahat ng complaint affidavit at lahat ng mga ebidensya ng mga nagrereklamo sa piskalya. Attorney ba to si Harry Roque? Na pagdating po sa ICC, hindi po ganyan ang proseso. Ang proseso po ng ICC ay nakabase nga po doon sa European system na ang tawag ay inquisitorial. Tanging mga prosecutors lang po ang nangangalap ng ebidensya. At hindi po entitled ang akusado na magsumite ng kanyang counter affidavit. Wala pong ganun. Kung nanaisin ng prosecutor, po pwede niyang isupina o isamon ang nasasakdal. Pero at that point po na nagpe-preliminary investigation, hindi niyo pa po alam kung sinong nasasakdal. So isa rin sa malaking pagkakaiba, sa preliminary investigation sa Pilipinas, alam mo na kung sinong dinidemanda. Pero sa preliminary investigation ICC, dahil na yan ay inquisitorial, hindi mo alam kung sino talaga ang dinidemanda o Ganun pala yun. Sobrang laki din talaga ng kaibahan, di ba? iniimbestigahan. Kaya po ngayon, hanggang ngayon, hindi natin alam kung sino iniimbestigahan. Bakit po ganito? Kasi nga, ang sistema nila is, hayaan na nating mga prosecutors ang kumalap ng ebidensya at kapag sa tingin na nila, meron na silang probable cause, yun po, pareho tayo ng ICC, magre-request na sila sa hukuman, sa pretrial chamber ng warrant of arrest. Grabe, no? Nakikita lang natin yan sa mga movie yung mga prosecutor. Tapos ngayon, dawit na dito sa issue ni Tatay Digong. Ordinaryong mamamayan, yung grand jury, ipipresenta ang ebidensya at kung sa tingin ng mga ordinaryong mamamayan, yung grand jury, meron ng probable cause, magpa-file ng warrant of arrest. Pero yung indictment pong yan, sealed, hindi mo alam kung sino nasasakdal hanggang mag-issue ng mandamiento de arresto ang hukuman. Doon mo lang malalaman kung sino ang akusado. At kinakailangan, sumuko ka muna sa hukuman, sa jurisdiction ng hukuman, kinakailangan magpa-aresto ka muna bago mo malaman ang nature and charges against you. Parang kakaiba po talaga sa atin yan, pero kasi sa mga Grabe, no? Kailangan mo pa talagang, kung halimbawa, parang mag-surrender ka para lang malaman mo kung ano talaga yung iaano nila sa'yo. Sobrang ano, di ba? Ang gulo. Sa pag-aresto, ang pagkakaiba nga po, walang sariling pulis sa ICC. So kinakailangan ng kooperasyon ng Estado. Meron po tayong tinatawag na competent authority. Ang susulatan po nila, syempre yung ambassador muna, yung ambassador padadala sa DFA, ang DFA padadala sa DOJ. Ang DOJ, makikipag-ugnayan naman sa kapulisan kung merong arestuhin. Pero ito po ang hindi natin Grabe yun, men. Dami din palang alam ni Harry Roque. talaga nalalaman. No? Hindi po automatic na po pwedeng isakay sa eroplano ang isang nasasakdal pagkahuli sa pamamagitan ng warrant of arrest. Ihaharap po siya sa lokal na hukuman. Hindi po automatic na po pwedeng Rodrigo Roa Duterte, may warrant of arrest laban sa iyo. Sara Duterte, may warrant of arrest laban sa iyo. General Bato, may warrant of arrest laban sa iyo. Isasakay na namin ikaw sa eroplano, pumunta ka na sa Hague. Hindi po. Kinakailangan dalhin sa lokal na hukuman. Bali, kailangan pa nilang litisin dito bago parang ano ba, parang kukuha pa sila ng clearing or hindi clearing, kukuha pa sila ng ang tawag diyan. Basta parang kailangan pa nilang dumaan muna dito kung sakaling may nakita sila na okay, may possibilities nga naman. So yan, bitbitin nyo na yan, something like that. Akala ko din kasi na kapag may warrant yung ICC, yun, directly pad na din dun sa ibang bansa, di ba? Hindi pala ganun. Pero anyway, ito po ang
didesisyonan ng hukuman ng lokal. Pilipinong West po ito. Tatlong bagay lang po. Na yung warrant, para nga doon sa nasasakdal. Na yung tao ay naaresto sang-ayon sa tamang proseso. At pangatlo, yung karapatan ng tao ay narespeto. Tignan niyo po na yung lokal na judge, wala pong obligasyon magdesisyon kung meron ng jurisdiction ng ICC. Bakit? Kasi po, yan po ay pursuant dun sa tinatawag nilang competence of competence, na tanging ang ICC lang ang pwede magdesisyon kung meron silang jurisdiction dun sa kaso. Basta ang obligasyon lang ng lokal na hukuman ay tama yung taong inaresto, na siya ay naaresto sang-ayon sa tamang proseso at rinirespeto ang karapatan ng naaresto. At kung yan ay satisfied, tsaka siya isasakay sa eroplano para dalhin. Grabe yun, men. So, halimbawa, matibay ang ebidensya ng ICC, maaari din talagang makuha si PRRD. Pero magandang balita sa ating lahat, hindi agaran na pwedeng kidnapin ang nasasakdal sa ICC maski meron ng warrant of arrest. Kinakailangan, iharap muna sa lokal na hukuman. At yan naman po ay garantyado o guarantee na pwede pa kumuha ng remedyo sa lokal na hukuman, kundi man dun sa hukuman kung saan nila Sa bagay, pwede din naman kung sakaling haharap na sila sa hukuman, tapos gagawa sila ng way para makancel, di ba? Parang pwede din yun. Or sa mga movie lang yun. ang nasasakdal di sa Korte Suprema para sabihin na labag ang jurisdiksyon ng ICC dahil hindi na nga tayo membro, at kapag ipapatuloy ang pag-aresto dito sa taong ito at pagpapadala sa Hague, malalabag ang karapatan ng pantao ng nasasakdal dahil wala nang jurisdiksyon ng hukuman. At ito po ay pwede na rin maging petition for habeas corpus na walang legal na basehan ng pagkaka-aresto dahil yung warrant of arrest ng ICC ay wala ng bisa dahil wala nang nga pong jurisdiksyon ng ICC dahil nagsimula ang engagement ng hukuman 2 taon matapos na magbitiw na tayo bilang miyembro ng ICC, at ang effectivity ng ating withdrawal ay 1 taon lamang matapos ang ating instrument of withdrawal. So 2018 bumitiw tayo, naging epektibo yan 2019, dapat nagsimula ang preliminary investigation 2019. Hindi kasama sa Okay. formal. So, bumitiw na para tayo. Grabe, ngayon ko lang ito nalaman, men. Gagi. Ito yung mga informasyon na talagang hindi mo pwedeng baliwalain, men eh. Kasi, yun nga, magugulat ka na lang, ito na pala yung mga nangyayari ngayon. Dang. Sana po, malinaw yan. Nag-withdraw pala. Kahit papano, hindi nila po pwedeng mabilisang isakay si dating Presidente Duterte sa eroplano at dalhin sa Hague. Kinakailangan pumunta muna sa lokal na hukuman, at dahil dyan, meron pa rin tayong pagkakataon na dumulog sa katas-taasang hukuman para pigilin ang pagko-cooperate sa pag-aresto ng mga nasasakdal. Tama. Ang kulit ko daw, Harry Roque, dahil sabi ni Soljen, hindi na kinakailangang isulat yang paulit-ulit na sinasabi ni Presidente na hindi siya makikipag-cooperate. With all due respect, Soljen, ha? Napakadali po na mag-utos na isang miyembro ng kabinete sa isang high-ranking police official at sinabi, may bagong utos ng Presidente, arestuhin mo. Hindi po makakatanggi kasi wala namang pinaghahawakang nakasulat ang pulis na hindi dapat makipagtulungan sa ICC. Di ba po, ang verbal na order, napakadali na baguhin sa pamamagitan ng isa na namang verbal na order na po pwede pang sabihin ng iba sa ngalan ng Presidente. With all due respect, tingin ko po, mali kayo. Dapat isulat yan. Memorandum na yan. Nakapag-rebat pa nga. Grabe, tapang din talaga nitong si Harry Roque. Ang haba ng video yan. So, yun lang mga kaibigan, mga ka-noisy. Grabe din talaga yung mga... Actually, marami akong nalaman sa video ito. Like, about nga dun sa ICC, yung mga warrant-warrant, di ba? Sobrang pala, no? Kailangan pang dumaan ng mga proseso bago talaga tuluyang madala si FPRRD. Tapos, yun nga, kapag nag-agree na yung hukuman natin dito na okay, tama naman yung way nyo or wala naman kayong nalabag na karapatang pantao, then okay, go. Ang tanong dito, ikaso nga lang, I mean, ayaw magpahuli ng buhay ni FPRRD, men. So, paano yan? So, yun lang. Sobrang magulo talaga ito, men. Grabe, ganito na pala yung mga nangyayari ngayon. Actually, hindi ako ganong updated na ngayon kasi yun nga, hindi ako nanonood na ng mga ganito after nung election. Tumigil na ako. So, may mga ganito pa palang mga usapin dito sa social media, which is kailangan din natin siyang pagbigyan ng or pagtuunan ng pansin kasi yun nga, para hindi din tayo magulat, di ba, na uy, ganito na pala yung mga nangyayari, di ba? So, yun lang naman. Kayo, sa tingin nyo, ano masasabi nyo dito? About nga dun sa issue ni Duterte, sa tingin nyo magsasucceed kaya si Tatay Digong dito or gaano kaya kalaki or yung epekto ba na kung sakaling ako hindi ko ma-imagine yung gulo kung sakali lang naman. So sana wag naman or wag naman sanang mangyari na magkagulo tayo dito kasi yun, dasal na lang natin na sana hindi nga magkagulo. So, yun, mula ang video ito kay Pinas News Insider. Subscribe nyo yan. Tapos yun, ang original video link ay nasa description box below. Supportahan nyo yan, guys. Pinas News Insider. Maayos din magbigay ng balita. Tapos yun si Harry Roque din. Tapos si Mr. Real Talker.
ang ano din ng mga opinion nila dito, ang bibigat. Tapos, yun, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, syempre. Noise Spectator, subscribe nyo rin yan. So, hanggang dito na lang. Kita-kits sa susunod nating reaction video about sa mga usaping ganito dito sa loob at labas ng Pilipinas. Dito sa Pilipinas, I mean. So, yun lang naman. Kita-kits sa susunod nating video. Noise Spectator is